May usap-usapan na maaaring maging isa si Klay Thompson sa mga susunod na trade target ng Los Angeles Lakers kung sakaling magpasya ang Dallas Mavericks na gumawa ng malalaking pagbabago sa kanilang roster. Matatandaang noong offseason ng 2024 ay pinili ni Klay Thompson na iwan ang Golden State Warriors upang pumirma sa Dallas Mavericks. Isa sa pinakamalaking dahilan ng kanyang desisyon ay ang kagustuhan niyang makalaro si Luka Doncic na noon ay itinuturing na pundasyon ng prangkisa ng Dallas. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang matrade si Luka papunta sa Los Angeles Lakers. Dahil dito, muling nabuhay ang posibilidad na magsama ang dalawa, ngunit sa pagkakataong ito ay sa ilalim ng purple at gold ng Lakers. Si Thompson ay kasalukuyang nasa 3-year, $50 million contract na kanyang pinirmahan noong 2024. Ang kontratang ito ay tatakbo hanggang sa pagtatapos ng 2026 hanggang 27 NBA season. Sa nakaraang season, nagtala si Thompson ng averages na 14 points, 3 rebounds at 2 assists kada laro habang nananatiling isa sa mga pinakarespetadong 3-point shooter sa NBA. Kahit nasa huling bahagi na siya ng kanyang karera, kaya pa rin niyang magbigay ng elite shooting, veteran leadership at championship experience sa anumang koponan. Kung mapupunta siya sa Lakers, malaking tulong siya sa opensa ng koponan. Ang kanyang kakayahang tumira mula sa labas ay magbibigay ng mas maraming espasyo para kay Luka Doncic at sa iba pang pangunahing manlalaro ng Los Angeles. Maaari rin siyang magsilbing isa pang maaasahang scorer sa mahahalagang sandali ng laro. Samantala, may mga paniniwala na maaaring maging bukas ang Dallas sa pag-trade ng ilang veteranong manlalaro habang nagsisimula silang bumuo ng bagong direksyon sa ilalim ng pamumuno ni Masai Ujiri. Ayon sa mga usap-usapan, nais ng organisasyon na mag-ipon ng mas batang talento na sasabay sa timeline ng kanilang inaasahang franchise cornerstone na si Cooper Flagg. Dahil dito, maaaring maging isa si Thompson sa mga veteranong pwedeng isama sa trade discussions. At kung gugustuhin din ng veteranong sharpshooter na muling makalaro si Luka Doncic, ang Lakers ay maaaring maging isa sa mga pinakaangkop na destinasyon para sa kanya. Dagdag pa rito, may espesyal na koneksyon si Klay sa Los Angeles. Ang kanyang ama na si Michael Thompson ay naging mahalagang bahagi ng Lakers at tumulong sa koponan na manalo ng 2 NBA championships noong Showtime era. Ang pagsusuot ng Lakers jersey ay maaaring maging isang makasaysayang sandali para sa pamilya Thompson. Sa ngayon ay wala pang opisyal na usapan tungkol sa trade, ngunit habang patuloy na naghahanap ang Lakers ng mga veteranong shooters at habang tila nakatuon naman ang Dallas sa mas batang direksyon, posibleng maging pangalan ni Klay Thompson ang isa sa mga dapat bantayan sa mga darating na buwan. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Gusto ba ninyong makita na muling magsama sina Luka Doncic at Klay Thompson sa Lakers? Samantala, bukod kay Klay Thompson, malakas naman ang usap-usapan ngayong off-season na posibleng targetin ng Los Angeles Lakers ang Dallas Mavericks center na si Daniel Gafford sa pamamagitan ng isang trade package na kinabibilangan nina Jared Vanderbilt, Dalton Knecht at ng kanilang 25th overall pick sa 2026 NBA Draft. Matapos ang isa na namang maagang pagtatapos ng kanilang kampanya, malinaw na nais ng Lakers na palakasin ang kanilang frontcourt upang makasabay sa mga nangungunang koponan sa Western Conference. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng koponan ay ang pagkakaroon ng mas matatag at depensibong sentro sa ilalim ng ring. Si Gafford na may taas na 6'10" at timbang na 265 pounds ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na rim protector sa liga. Noong nakaraang season, nagtala siya ng 10 points, 7 rebounds, 1 assist, 1 steal at 1 block kada laro habang may 66% shooting mula sa field. Isa rin sa mga dahilan kung bakit interesado ang Lakers kay Gafford ay ang dati niyang matagumpay na samahan kasama si Luka Doncic noong pareho pa silang nasa Dallas Mavericks. Kilala si Gafford bilang isang mahusay na lob threat at pick-and-roll partner, isang bagay na maaaring maging malaking sandata para sa Lakers kung muling magsasama ang dalawa. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pagkuha sa veteranong center dahil mayroon pa siyang 3 taong natitira sa kanyang kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $50 million. Kailangan ding timbangin ng Lakers kung sulit bang isuko ang batang scorer na si Dalton Knecht kasama ang isang first-round pick upang makuha ang serbisyo ni Gafford. Bukod kay Gafford, isa ring pangalan na lumulutang bilang posibleng target ng Lakers ay si PJ Washington. Ngunit sa kasalukuyan, si Gafford ang itinuturing ng marami na mas angkop na solusyon sa kanilang problema sa sentro dahil sa kanyang laki, depensa at karanasan. Habang papalapit ang off-season, inaasahang magiging agresibo si GM Rob Pelinka sa paghahanap ng mga manlalarong makakatulong upang maibalik ang Lakers sa tunay na laban para sa kampeonato. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Sulit bang isuko ng Lakers sina Jared Vanderbilt, Dalton Knecht at ang kanilang 25 overall pick para makuha si Daniel Gafford o mas mabuting humanap sila ng ibang sentro para makatulong kina Luka Doncic at LeBron James? Shooting 2 free throws here to add to the 2 points he has in the game. He thought he had himself 2 more there, but no. Gap didn't stop. 7th assist in the game. It's a simple play of just finding Gaff underneath the basket, staying patient.